Simula na ngayong buwan ang pagtanggap ng regular na sweldo ng mga driver at konduktor ng bus alinsunod sa utos ng Department of Labor and Employment. Sangayon naman dito ang ilang bus operators, pero saan na raw ay supilin din ng mga kolorum. Balitang hatid ni Jamie Santos. Ang aksidente sa Commonwealth na kumitil sa buhay ng journalist na si Chick Simbulan. Ang bus na nahulog mula sa Skyway na ikinamatay ng driver at ilang pasahero. Ilan lamang yan sa mga aksidenteng madalas isinisisi sa naghahabulang bus para makakuha ng pasahero. Kaya naman ipinanukala ng mga ahensya ng pamahalaan na gawing swelduhan na lang at hindi puwersyontuhan ng mga driver ng bus at kanilang konduktor. Ayon sa Department of Labor and Employment Order No. 118-12, ngayong buwan ng Pebrero na ang simula ng makatatanggap na regular na sweldo ang mga driver at konduktor. Bukod pa ito sa mga benepisyo tulad ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth na sisimulan naman sa Hulyo. Para daw matigil na ang pagkakarera ng mga bus driver sa lansangan na madalas nagre-resulta sa madugong aksidente. Tanggap naman daw ng Metro Bus Transport Club Association ang utos na ito ng DOLE. Kami po ang mga legitimate bus operators po, wala naman po magagawa kundi laging sumunod. Kami po laging sa ilalim sa batas. Kung tutuusin nga raw, matagal nang ipinatutupad ng Metro Bus, isang asosasyon ng bus companies, ang pagbibigay ng benepisyo sa kanilang bus drivers. Malaki pa nga raw ang tinatanggap ng mga ito kumpara sa bagong ipatutupad na sistema ng pasahod. Pero hindi naman daw regular na pasahod ng drivers ang solusyon para maibsan ang traffic at aksidente sa kalsada. Tutukan po ng ating pamahalaan ay yung ilang mga bus operators na hindi nagbibigay ng minimum wage, hindi nagbibigay ng other benefits. Kung ang ilang driver daw ang tatanungin, mas gusto pa rin nilang puwersyontuhan ng kanilang kita. Huwag din naman daw sanang sila ang laging sisihin sa traffic at aksidente sa kalsada. Lugi rin mo para sa amin, yan yung daming ginagastusan araw-araw. Hindi po naman kami lahat may kasalanan kasi pagdating ng aksidente, nag-iingat naman tayo. Pero ang gobyerno nanindigan na mas makabubuti para sa mga tsoper ang bagong sistema. Well, the new system will be strictly imposed, of course, Raymond. Tingin po natin mukhang mas maganda ho yung sistemang ganito dahil una po, meron silang fix na makukuha buwan-buwan. Pangalawa, mas maiengganyo po silang i-improve yung kanilang performance kasi meron pa rin hong part nung kanilang makukuha na incentive-based. So, nandun pa rin ho yung component doon sa commission nila. Jamie Santos, GMA News.